Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Atin pong papurihan at dakilain ng ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Ipinagdiriwang natin hindi lamang ang isang gusali, kundi ang kabutihan ng Diyos na pumili ng tahanan sa piling ng kanyang bayan. Pero napakagandang pagnilayan. Bakit nga ba gustong manirahan ng Diyos sa atin? Sino ba tayo para sa Panginoon? Sa unang pagbasa, narinig po natin ang pagpapakumbaba at ang karunungan ni Solomon. Ang ganda ng templong kanyang ipinatayo. Makapal ang ginto, magagara ang bato. Pero sa huli, nasabi niya, hindi kayo kayang kupkupin kahit ng pinakamalaking langit. Paano pa itong templong ginawa ko? Mga kapatid, ang tunay na nagiging tahanan ng Diyos ay hindi ang ginto, hindi ang istruktura,
kundi ang pusong marunong magpakumbaba at manalangin. Ano nga ba yung pusong marunong magpakumbaba at manalangin? Hindi po ito yung nagdadasal na mechanical, yung basta makapagdasal lang. Hindi rin po ito yung nagro-rosaryo na animoy kinakabahan, nagmamadali, parang may hinahabol. Hindi rin po ito yung parang nagnonovena na nininervyos. Ang pusong marunong magdasal ay pusong bukas, pusong tumatanggap, pusong mapagkumbaba at nagsasabing, Panginoon, narito po ako. Mga kapatid, ang katedral ng Maynila o maging ang simbahan ng Quiapo ay hindi may tuturing na pinaka-perpektong simbahan. Hindi naman ito ginintuan tulad ng panahon ni Solomon. Pero bakit kaya parang ditong gustong-gustong bumisita ng ating Panginoon? Kasi dito, sa aking paniniwala, bukas ang puso ng mga tao. May tunay na pagluha, may tunay na pagdarasal, may tunay na pagsasakripisyo, may pag-asa kahit na minsan ang buhay ay magulo, wasak. Alam ng Diyos kung saan siya tunay na mananahan. Hindi sa mga palamuting kahanga-hanga, kundi sa pusong marunong magpakumbaba at bukas sa kanyang kalooban. Kaya naman ang tanong, may espasyo pa ba ang Diyos sa puso mo? O baka naman puno na yan ng takot, punong-puno na yan ng galit, yung puso na punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng paghihiganti, punong-puno ng pagod o ng mga material na bagay o pagnanasa. Ang kapistahang ito ay isang paalala na hindi sapat na magpaganda ng simbahan o maging perpekto sa panlabas. Kung hindi naman natin pinapaganda, kung hindi naman natin binubuksan, kung hindi naman natin nililinis ang ating mga puso. At ito rin ang panawagan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kanina po sa Ebanghelyo narinig natin, kapansin-pansin na parang iba si Jesus. Hindi siya yung kadalasang naririnig natin na mahinahon o nanunuyo. Kanina po narinig natin, may latigo. Kanina po narinig natin, may pagsigaw. Narinig natin, may tapang. Bakit? Dahil ang templo ng kanyang ama ay nagamit sa hindi dapat. Ang bahay dalanginan ay nagmukhang isang palengke. Ang banal ay nahaluan ng pag-aabuso at pagnenegosyo. Pero pansinin ninyo, hindi lang basta nagalit ang Panginoong Jesus Nazareno. Ginawa niya ito dahil mahal niya ang templo. Sa makatuwid, masasabi natin na ang paglilinis na ginawa ni Jesus ay tanda ng pag-ibig at pagmamalasakit. Katulad ito ng isang nanay na naglilinis ng kwarto ng kanyang anak. Tulad din ng isang deboto na nag-aalis ng lumot sa puon. Katulad din ng isang nag-aayuno para gumaling. Lahat ng paglilinis ay tanda ng pag-ibig. At pagkatapos linisin ni Jesus ang templo, ipinahayag niya ng mas malalim na katotohanan. Ang tunay na templo ay ang sarili kong katawan. Mga kapatid, kung si Kristo ang tunay na templo, ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi lang sa loob ng simbahan. Nangyayari din ito sa buhay po natin. Kaya dapat din nating tanungin ang ating mga sarili, ano ba ang kailangang linisin ni Jesus
sa ating mga puso? Ito ba yung galit? Ito ba yung hidwaan natin sa pamilya? Ito ba yung maling pakikipagrelasyon? Ito ba yung pagiging manhid sa suliranin sa lipunan? Ito ba yung pagkakakulong sa isang bisyo o sa maraming bisyo ng buhay? O ang pagiging masyadong abala para sa mga material na bagay sa mundo? Ang paglilinis ni Jesus ng templo ay hindi lang dahil gusto niyang gumawa ng eksena o gusto niyang manakot. Ito ay kundi dahil gusto niyang itayo muli ang mga wasak nating kalooban at manahan ulit dito. Dahil mahal niya tayo. Yun lang po yung pinaka-importanting dahilan. Dahil may malasakit siya sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niya sa 3 araw, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, maging bago ang ating mga puso. Mga kapatid, napakaganda ng Katedral ng Maynila. Kung kayo po ay nakapagbisita na, nakapagdasal na sa loob. Dang taon ng kasaysayan, maraming lindol at mga digmaan ang tiniis. At bawat pagbangon nito, wari sinasabi ni Jesus, sinasabi ng Diyos, hindi ako napapagod manirahan sa gitna ninyo. Pero ngayong araw, higit sa pagtatatag ng gusali, ipinagdiriwang natin ang pagtatatag ng Diyos sa atin bilang kanyang bayan sa ating mga puso. Kaya sa kapistahang ito, hindi lang tayo nakatuon sa pagpapaganda ng struktura. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon ay pagandahin din ang ating mga puso. Kung nilinis ni Jesus sa panahon niya yung templo, hayaan natin siyang linisin din ang ating mga buhay at ang ating mga puso ngayon. At kung ang Diyos ay nananahan sa atin, maging tahanan din nawa tayo ng ating kapwa. Tahanan ng pag-asa sa mga nalulungkot. Tahanan ng ng awa sa mga nagkakamali. Tahanan ng katarungan sa mga naaapi. At tahanan ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, atin pong idulog sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa ating Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat sa biyaya ng simbahan, ang tahanang sumisilong sa amin. Pero higit pa roon, salamat dahil pinili mong manahan mismo sa amin. Linisin mo ang aming mga puso. Buksan mo kami sa iyong pag-ibig. Gawin mo kaming buhay na templo para sa iyong kalwalhatian dito sa lupa at sa piling mo sa langit. Amen.